spring, summer, fall camping. Backyard tour tayo. Oh, and we are now going someplace. Yeah, I'm looking at you. What are you gonna do about it? Mukhang manganganak doon. Manganganak ka ba? Mangingitlog ka ba? Siya. So this is the creature that rules this earth. Canadian geese. Yeah. We just live here with them. At punta naman tayo ngayon. Mabilisan lang kasi malapit nang matapos yung scouts. Punta tayo ngayon dito sa Value Village. Susundan ko lang si Moshi. Like advance. Yeah, very nice. This is your Pinay Mom in Canada at welcome po at tayo ngayon ay mag-ukay-ukay dito sa Value Village. At hindi ko na nga sinundan si Moshi at nag-decide ako na mag-focus dito sa mga housewares, sa mga plato, mga baso, at syempre sa paborito kong baso. Iba-iba ng presyo ang bawat thrift store. Dito sa Value Village na to, mas mura ang bone china. Isa to sa mga paborito kong tignan dito sa thrift store. At lagi kong tinitignan kung bone china ba siya o hindi. Yun nga lang, yung mga ganitong baso, hindi siya safe na hugasan ilagay sa dishwasher. Malaki ang tsansa nitong mabasag. Kaya kailangan hugasan sa kamay at very gentle lang talaga. Yung tungkol nga pala sa geese na mamaya abangan nyo, mapapanood natin ang pangingitlog ng goose na ito. At eto, namangha ako rito kasi meron na siyang lalagyanan ng tea, meron pa siyang baso. Ang ganda ng area na to. Kasi iba-iba yung lalagyanan ng tsaa. Mahilig ako magtsaa, araw-araw nagtsatsaa ako. Pero hindi pa ako bumibili nito. Kahit yung mga bone china na baso na pinakita ko kanina. Kasi iniisip ko baka mabasag. Kasi mukha talaga silang super fragile. So eto, tinitinda nila by set at by pieces. Kung gusto nyong bumili ng mga ganito, ang advice ko ay tignan nyo muna yung presyo ng brand new at yung presyo sa iba-ibang thrift store. Kasi bawat thrift store, may mas mura, may mas mahal. Sa isang thrift store naming pinupuntahan, yung mga bone china, mahal siya. Dito, mas mura-mura. Eto, great deal. So, kung ano yung presyo sa sticker sa ibabaw, yan, buong set na siya. Yan, 8 pieces, yun ang presyo. $5.99, 7 pieces. Saan ka pa? 'Di ba? $7.99, itong buong set na to, mula sa ibabaw hanggang sa ilalim. $5.99, buong set na rin siya. So sa akin, lahat ng hinawakan ko, kung ako ay bibili ng set ng plato, ito ang bibiling ko. Great deal talaga siya. At saka hindi siya yung tipong mababasag kaagad. At saka tignan niyo naman yung design. Makakuha pa ba tayo ng ganyang design sa mga panahon ngayon? Oh, 'di ba? Great deal talaga siya. Kaya kung bibili kayo, $7.99 sa buong set mula sa taas hanggang sa baba. Kung bibili kayo,
dito na sa thrift store. Sana nga noon naumpisahan ko na bumili ng ganito sa thrift store kaso hindi pa kami nagpupunta sa thrift store noon. Eto gustong-gusto ko talaga yung design na 'to, lalo na kapagka may bisita ka, maganda yung mga ganitong plato o kaya kapagka may okasyon, 'di ba? Mag-iingat lang kayo kasi yun nga, baka, may magustuhan kayo sa thrift store tapos pagpunta niyo pala halimbawa sa Walmart o kung saan man, baka mas mura doon. Pero etong mga plato na pinakita ko sa inyo ay mas mura talaga. Eto nagustuhan ko siya kasi may area na puwede kang maglagay ng biscuit mo o kaya ng, kutsara mo. Etong set na 'to great deal din siya. Sa kakapunta namin ng nakakapunta ng thrift store, nakikita ko na, name-memorize ko na kung ano yung great deal at hindi. Ito yung mga nadaanan nating mga bowl. Naalala ko nung bata ako yung nilalagyan ng sunny orange, tinitimplahan ng nanay ko. Ay matanong ko nga kay nanay kung meron pa kami nun sa mga batang 90s po diyaan. Kaway-kaway, batang 90s. Naalala niyo ba yung malaking bowl na tinitimplahan ng sunny orange? Tapos may letter S na hook kung saan iho-hook yung mga baso. Naalala niyo ba yon? So, i-rewind niyo ng konti makikita niyo yung sinasabi ko kanina. Babalikan ko 'tong, video ko after ko mag-voice over at lalagyan ko ng arrow. Etong mga baso na 'to, ayan, para sa akin mahal siya at isa pa 'pag nabasag siya. So, kung meron po kayong mga kasamang matatanda sa bahay na mahina na yung kamay o kung merong mga bata, mga toddler, gano'n. Advice ko po, kung bibili kayo ng baso, maganda yung tempered. Kasi ang tempered kapag nabasag, malalaking peraso. Yung hindi tempered, kapag nabasag, talagang maliliit na butil at maliliit na butil magkakalat-kalat siya. Delikado. Kaya yun nga po, kung merong matatanda o bata sa bahay na natututong humawak ng baso, tempered ang best option na biling baso. At, first time ko lang ding nag-focus 'no, meron din palang mga cutting board sa thrift store. Ay ayan, best deal 'yan, Corningware. Meron nito yung biyenan ko. So, ngayong oras na 'to na na ine-edit ko siya, napaisip ako, bakit hindi ko siya kinuha? So, yung Corningware, puwede niyo yang lutuan ng kanin, ah, pero hindi siya magandang pakulo kung marami kayong halimbawa pagpapalambot kayo ng mga karne gano'n, kasi mababaw siya. Etong mga 'to, mga kettle, i-try niyo muna bago niyo siya ang mahal nun, 24.99 hindi ko 'yan bibilhin. O 'di ba yung isa $22, yung isa ay i-pause niyo at tignan niyo yung presyo, ang mamahal nila. Hindi ko sila bibilhin. Eto tignan natin yung plancha. Kaya naman talaga, dapat tignan muna yung presyo. Eto, great deal siya. Yung mga pangkulot ng buhok 'yan, magandang presyo siya yung mga pangkulot ng buhok o pang-unat ng buhok. At saka yung mga hair blower. Basta yun nga, i-try muna siya kasi meron namang mga area sa thrift store na may designated area sila na puwede mong i-try yung mga appliances kung gumagana ba. Parang yung binili naming projector, tinry muna ni Mushi kung gumagana ba siya ng maayos. Napakaganda nito talaga na hindi nagbibigay ng justice ang camera. $34 itong buong set ng plato na 'to. Ito namang 'yan yung pang tea,
Buong set na yung hinawakan kong nakita niyong presyo, 'yan. Ang ganda niya talaga in person nung nakita ko siya. Kung may occasion o may bisita, maganda siya. Gustong-gusto ko siya kaso kumpleto na kami ng, plato sa bahay. Mahirap kapagka mas maraming gamit sa bahay ay mas maraming lilinisin. Eto maganda rin siya, very decorative, $24. Hindi ko alam kung worth it ba siya kasi hindi ko pa ako nakakakita ng ganyang baso. Maaaring nanggaling siya sa ibang bansa kasi alam po natin na ang Canada ay multicultural country. So yung mga ibang tao ay dinadala nila yung mga gamit nila mula sa kung saan sila nanggaling na bansa dito at magbayad na tayo at ating matutunghayan ang kaabang-abang. Ano ba ang mangyayari? Susunod na mangyayari, abangan natin. At ayan, magbabayad na si Mushi at cord lang ang binili for today. Okay lang 'yan, hindi natin kailangang bumili palagi. Kung ano lang yung pangailangan. Ako talaga, eto kasi kailangan ni Mushi, may ginagawa siya sa workshop niya. Ako pala, gusto kong nagpupunta sa thrift store kasi gusto kong nakikita yung mga iba-ibang mga gamit. Lalo na kung lagi po kayong nanonood ng aking vlog, paborito ko talagang area yung sa may Bone China. Yung mga cup na pang tea, gustong-gusto ko siyang nakikita. At eto na! Ah, oh, there's an egg! I told you it's nested there. Look, if there's a thing behind me. There's A nothing- car, a there's car. no car behind you. Babala po sa mga kumakain, maaari nyo pong skip ang part na 'to o kung gusto nyo ay panoorin nyo dahil may gagawin itong geese na 'to na kamangha-mangha, na maaaring hindi nyo magustuhan habang kumakain kayo pero sa akin okay lang at sobrang amazing talaga. Salamat sa Diyos at na-witness ko 'to sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakakita nito talaga. That's what I said. It laid its eggs there when we were walking in. Remember? Don't get too close. I'll fight you. Look at the eggs. Oh, it's still laying egg right now. Oh, it looks like it's pooping on the eggs. Where's the pooping there? Maybe it's putting oil so they stay warm. Nope. I'm not taking a vid. I'm just taking a video of the head. No, take a video of it. Of pooping on it. I don't know. What's coming out? It looks like an egg. Oh, it is an egg. There you go. So interesting. Wow, smooth. Panoorin po natin ang slow-mo replay ng pangingitlog ng goose. Naisip ko, sa tao, sa hayop, mahirap ang maging nanay. Biruin mo, yung sa tao, 9 months mong i-carry yung baby mo sa tiyan mo, may mga high-risk pregnancy pa, 'di ba? Sa mga hayop naman, ganun din sa kanila. Kung gaano nila katagal, magi-stay yung itlog sa kanila. Tapos, sa moment na mangingitlog na tulad nito,
matindi pa rin ang hirap. Ganon din sa tao, binitbit mo ng 9 na buwan ng anak mo at pagdating sa panganganak, hirap na hirap ka pa rin. At alam nyo ba, ang mga goose, kapag ka may mga gislings o yung mga baby na geese, sobrang grabing tapang nila. Kahit naman sa aling hayop kahit sa mga bear, yung mga mommy bear, kapag ka may mga baby sila, mabilis silang umatake, matapang sila kasi pinoprotektahan nila yung mga baby nila. Eto pong mga geese, kapag ka may mga kasama tong mga baby at tatawid sa kalsada, dito po sa Canada, ay hihintuan sila kapag tumatawid sa Canada. Hindi sila nirarun over ng mga tao. At eto po ay maraming mga geese sa Canada kasi hindi sila hinuhuli, malaya lang sila rito. Walang magnanakaw ng mga itlog nila, diyan lang. Sa katunayan, meron nang naglagay ng pagkain. That's bigger than the West. Yeah. What did they eat? That stuff's in the toilet. It's in the... God bless you, geese. Ayan yung geese. Ayan. Sobrang grabing thankful ako. Ilang taon na ako, ang tanda ko na. Ngayon lang ako nakakita. Pag nangingitlog pala sila, saglit. Pag nangingitlog pala sila, para silang tao. Akala namin ni Mushi, nagdudumi siya. Yung pala, sabi ni Mushi, hindi yan dumudumi, videohan mo, may lalabas pa na itlog. So, nung bago kami pumasok sa Valley Village, nakaupo siya dyan. Pagkatapos, sabi ni Mushi, may itlog siguro, kaya ayaw niyang tumayo. Paglabas namin, parang medyo nakatayo siya. Tapos sabi ko, bakit parang dumudumi siya? Sabi ni Mushi, hindi yan parang dumudumi, may lalabas yan na dumudumi siya, pero para rin sa tao, sa sobrang hirap manganak, may lalabas na itlog. Tapos yun, na-videohan ko nga. So, salamat talaga sa Panginoon. Once in a lifetime experience lang to. First time ko lang na-witness yung ganito. Thank you, Lord. At gabayan nyo po itong geese na to. So, dito sa amin, hindi siya kinakain. Ayan, pinapabayaan lang siya. In fact, may naglagay ng pagkain. Yun, may grains doon. Doon. May grains. May naglagay ng grains. So, hindi po yan dito kinakain siya ng iba, pero hindi yan yung hinuhuli o may kukuha ng itlog, walang gagawa nun. Ayan, hinigaan niya uli yung itlog niya. Amazing, eh? What is he trying to do now? Trying to sort it all out to get comfortable, sit on it so it doesn't crush it. They're on the top of each other, eh? Yeah, she'll move around. That's amazing, eh? Mm-hmm.